1TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1TV Patrol. Congressman Ando Waminal nag-site visit sa gibuksang dalan sa Ginguna. Gibisita sa team ni Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Waminal ang Purok 2 barangay o sa barangay Ginguna aron susihon ang ongoing road project nga nagtinguha nga maghatag og kamugaway og masayon nga transportasyon alang sa mga residente, labi na sa mga mag-uuma nga magdala sa ilang mga abot gikan sa kabukiran padulong sa sentro sa syudad. Si Barangay Kapitan Herminia Perez nagpasalamat sa maong proyekto nga gibubo sa ilang barangay pinaagi sa paningkamot ni Congressman Ando Waminal uban sa suporta ni Governor Henry Sevilla Waminal, Asenso Pinoy Party List Representative Attorney Indy Waminal o Mayor Sam Norman Fuentes. Matod pa ni Kapitan Perez nga kini nga proyekto usa ka dakong tabang sa ekonomiya o paglambo sa ilang komunidad tungod kay mas mapaayo niini ang panginabuhian o pagpadali sa pagbiyahe sa mga produkto sa mga mag-uuma. Naseran usab nga adunay gi-propose nga tourism attraction sa maong lugar nga adunay overlooking view o gitawag nga view deck sa Uzamis o Gatanggub nga mahimong usa ka bag-ong potensyal sa turismo nga magtabang sa pagpauswag sa barangay. Una ani naamanggoy itukod nga building. So, dun ma-close man ang katong isa ka kuan kay murag hazard doon magudpud nga nga dalan. So, mo to nga napo siya part dito, then dito na dayon itukod tong 3-story building. So, mo na nga na taud-tauran pud kay kinihang dalan manggud pud kay murag utro ba ibutang ang dalan. So, murag bag-og yung dalan, okay, murag like separate siya sa katong naandar nga dalan ninyo. Naani siya sa kumbaga tapad na usab to nga area. Tapad nga area dayon kuan na siya kaning then ma-close po dahil itong akong butangan o kuan kanang building na 3-story. Dayon na salamat mo kaayo nga na kuan kini ang na approve po ang farm to market road. Paingon dayon sa bukid. So farm to market road di siya. Okay, aron kinagama na nimo yun sa ibabaw sa makatabang kay nila murag ilang mga sila no. Ilang trabaho dito murag sayo na dayon nila pag kuan sa transport na ilang mga baligya mga produkto no. Mga produkto. Kasi mga pila ka kilometros ikan diri sa ubos sa Ginguna padulong sa ibabaw. Kapitan. Di ko ka-sure, pero bastig mga kuan yun na siya. Tas-tas siya. Kani adto, murag wa gid siya dalan lang sa tao. Dalan lang sa tao, magyan lang sa kuan, mga kabaw. Okay. Inana ra nga kuan. Dayon karon pasalamat gyud kay ko ni kuan sa 3 pillars ni Governor Henry Sevilla Waminal og ni Kong Ando Waminal og ingon man sab ni Attorney Henry Fuentes Waminal Jr. nga kuan sa Asenso Pinoy no representative. So salamat gid kaayo nga diin napustro na gyud ang akong gipangandoy nga makuan na og dalan. Dayon tanan nga nanapumi kanang health station. So nahuman na among health station. O dayon mo na nga kay nabutang pud mi sa kuan napud mi ketong Dunat Barangay mo nang gitagaan pud mi 15 million para sa Budik. So dito na sa ibabaw ang Budik. Dito sa ibabaw. So dunay tourist site nga i-create dito sa ibabaw. Kumbaga. Sa barangay ni na inisyatiba, Kapitan. Kanang kuan na siya gihatag na ni Kong Ando Waminal nga kuan murabag premium. Premium sa inyo. Premium sa amo nga na zero siya ba na kuan walay kontra kumbaga
walay One TV Patrol. Pag-host sa Misamis Occidental sa MAST 2025, mas gidagsa sa mga delegado sa Mindanao. Pinakaunang pag-host sa Misamis Occidental sa MAST o Mindanao Association of State Tertiary Schools Incorporated. Mas gidagsa sa mga delegado. Sa pagpulong ni Governor Henry Sevilla Waminal atol sa Governor's Night sa Kapitolyo, dili pa lang dugay nga ang populasyon sa mga delegado sa MAST 2025 sa Misamis Occidental miabot og 11,000. Naisaran sa gobernador ni MAST President Dr. Nelson Cabral usa kini sa pinakadakong delegado o delegasyon sa kasaysayan sa MAST. Wala balibari sa gobernador ang paghangyo o pagtanyag sa hosting sa MAST gumikan kay paagi usab kini nga ma-promote o masayran sa mga delegado sa tibok Mindanao kung unsa na karon ang Misamis Occidental ilalom sa asenso leadership. Gawa sa promosyon sa kultura o kalambuan sa ekonomiya sa probinsya, dalan usab kini nga mas mapalambo pa ang sports o mas magkahiusa pa ang mga Mindanawan. Dr. Cabral, your president, had whispered to me earlier that these friendship games that we have this week is the most attended because your delegates have already reached to more than 11,000 delegates. This evening is more than just a formal gathering. This is our way of opening our hearts and homes to you. Through this Governor's Night, we, the Misamisnons, offer you not only our warm hospitality, but also a glimpse of the culture and identity we proudly carry as a province. It is our joy and honor to host you, to celebrate with you, and to build new bridges of friendship and solidarity that will last far beyond this festival. According to the latest data from the Philippine Statistics Authority, we now hold the distinction of having the highest per capita gross domestic product among all provinces in northern Mindanao. A clear indication that our people are not just surviving but thriving. On the national level, Misamis Occidental is now ranked as the 15th most competitive and progressive province in the Philippines. The numbers are more than statistics. They are stories of change, of resilience, and of a province rediscovering its strength and potential. One TV Patrol. Mga kapitan, nagpasalamat sa suporta sa Asenso Subanen Community sa Uzamis. Ano ang detalye ni Johnny Tommy? Mitambong sa mahinungdanong aktibidad sa Indigenous People Community sa Dakbayan sa Uzamis, ang halos sa mga barangay kapitan nga sakop sa Ancestral Domain Claim sumala sa Ipralo. Kini ang Barangay Kapukaw, Gala, Gimad, Gingguna, Gamayng Bahin sa Barangay Sangay, Stimson Abordo o Trigos. Niadtong Lunes, mao ang pagtapos sa National Indigenous Peoples Month o paghandom sa ika-28 katuig nga anibersaryo sa pagkamugna sa Ipralo o Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Matud pa sa mga kapitan nga ang maong aktibidad usa lang ka seremonya apan alang sa kasayuran sa tanan nga sukad sa pag-alagad sa Asenso Uzamis Administration nga ang Ipralo mas nabutangan pa og ngipon. Dili na makasayon-sayon og sulod ang mga grupo o mga individual nga adunay personal nga plano sa Ancestral Domain Claim sa barangay kun dili moagi og legal nga proseso o walay pagtugot sa IP community.
Kining aksyon sa Asinso Summits Administration gipasalamatan pag-ayo sa mga barangay opisyal o labi na ang mga IP community mismo. Gawas sa territorial claim, miabag usab ang Asinso Summits Administration sa National Commission on Indigenous People sa hugot nga pagpatuman sa mga programa alang sa mga lumad, sumala sa nalatid sa balaod, sama sa edukasyon, pang-empleo o social services. Nakalatid usab sa balaod ang pagpreserbar sa pinulungan, kultura o tradisyon sama sa pagkasal, pamatasan, mga dula o uban pa nga nagawi sa mga katigulangan nga kagikan sa mga misamisnon sa mga nanglabayng mga siglo. Yesterday, October 27, we celebrated the National Indigenous Peoples Month or IP Month at Barangay Gingola, Ozami City. This also coincides with the 28th anniversary of the Indigenous Peoples Rights Act or the April Law of 1997. This year's theme of the National IP Month is Weaving Culture, Enriching Future, and Empowering Indigenous Communities as Bedrock of Sustainable Development. And the said activity was attended by the 5 ancestral chieftain leaders of the 5 ancestral AD barangays, including the 6 IPMR representatives of the barangays in our city of Azamis. It's a whole day affair, Madam Chair, where they celebrated and focuses on the indigenous cultural communities, including the traditional and ancestral Subanan games, dances, and songs, Madam Chair. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy, reporting. 1TV Patrol. Dugang pa sanay sa atong mga balita sa 1TV Patrol human lang sa mga puluhan ng pahimundo. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol.